Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, impunto alas 8 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Yin bantayan, yin sunod, yin tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Mga adlaw sang Huwebes, Abril 23, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita kada aga, Janelle Baclay, kagkaron sa aton mga headline. City Health Office may panugyan sa publiko sa tunga sang pagtaas sang heat index. Masobra sa kalibo ka tricycle driver sa Guimaras nagbaton sang fuel subsidy. Iloilo City Government ginatun-an ang posibilidad sang pag-subsidize sa mga kabaranggayan sa syudad nga masaylo sa solar energy agud makakinot sang kuryente. DSWD NIR nagpalabot sang bulig sa mga pamilyang apektado sang engkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Full operation sa mga units sa mga transport co-op. Lauman kung magsigi pa ang rollback sa presyo sang gatong sunod sa Western Visayas Alliance of Transport Cooperative and Corporation. Headline. Kag pagpatuman sang service contracting program, hinahandaan na sang LTFRB sa Western Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga kagkaron sa detalye na sang aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. City Health Office ginpanugyan ng publiko sa tunga sang naeksperyensyahan nga mataas nga heat index. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Emma Rose Santiagudo. Nagpanugyan ang Iloilo City Health Office sa publiko nga likawan nga magwa sa panimalay kung wala man lang sang importante nga transaksyon bangod sa mga paangat shampoo kag mataas nga heat index. Sunod kay City Health Officer Dr. Mary Ann Diaz, dapat likawan ng outdoor activities halin alas 10 sa aga tubtub alas 3 sa hapon bangod sa risgo nga dala sang mataas nga heat index. Naglabot sa 39 tubtub 41 degrees ang heat index sa syudad sang Iloilo nga na-record sang Pag-asa sang nagligad ng mga inadlaw. Sanding sa datos ng Pag-asa, posible ma-eksperyensyahan ng heat cramps kag heat stroke kunyara sa extreme caution category ang heat index o kunyara sa 32 to 41 degrees Celsius. Sa idalam naman sa danger category o kung 41 to 54 degrees Celsius, posible nga ma-eksperyensyahan ng heat cramps kag heat stroke kung malawid nga na-expose sa initan. Kag sa extreme danger category nga 54 degrees Celsius pasaka, dako ang posibilidad nga ma-eksperyensyahan ang heat stroke. Gani panugyan sa opisyal sa publiko nga kung hindi malikawan nga magwa kag magbulag sa initan, magdala sang proteksyon, kaangay sang kalo, jacket, o kung taong kag regular nga mag-inom sang tubig. Ilabi pa ang mga ginakabig nga yara sa vulnerable sector, kaangay sa mga katigulangan, mga bata, nagabusong, kag mga trabahante nga masami ma-expose sa initan. Sa subong nga heat index, sinapangabayid na mo. No nga kung pwede naton i-limit ang aton, as Abby said, ang exposure naton sa direct sunlight, no? And i-limit naton ang pagwa naton sa mga peak hours, no? Amo tong 11 to 3
And then if pwede naton maiwasan anay ang mga grabe nga mga activities outdoor, iway anay naton. And then kung hindi gid malikawan nga magwagi kita, use the protective like hats, umbrellas, sunglasses, mga aton nga mga skin protection like mga sunscreen. And then use mga the wearing of mga comfortable dress, and don't forget to bring water and to hydrate yourself. Ang kabayan sa pagpahayag ni Dr. Mary Ann Diaz, ang City Health Officer. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sa tag 5,000 pesos nga cash relief assistance alin sa Department of Social Welfare and Development Office 6 ang 1,056 ka mga tricycle drivers sa probinsya sang Guimaras. Sa mga benepisyaryo nagikan sa Banwa sang Buena Vista, San Lorenzo kag Cebu, nagbilang kabayan sang bulig sang gobyerno sa tunga sang energy emergency. Ang inisyatibo pagsunod man sa Executive Order number 110 nga ginisyu ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nga nagapaidalom sa pungsod sa State of National Energy Emergency. Bugos naman ang pagpasalamat sa mga benepisyaryo sa nabaton nga bulig gikan sa gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Government ginatunan ang posibilidad sang pagsubsidize sa mga kabaranggayan sa syudad nga masaylo sa solar energy agud makakinot sa kuryente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Eme Rose Santiagudo. Ginatunan sang Iloilo City Government ang posibilidad sang pag-subsidize o kung pagpondo sang syudad sa pagsaylo sa mga kabaranggayan sa solar energy bilang alternatibong energy source agud makakinot sa kuryente. Sunod kay Councilor Romel Duron, Chairperson sa Committee on Public Utilities ng Iloilo City Council, may pila na ka mga barangay officials nga nagpabutyag nga interesado sila nga magsaylo sa solar energy sa ila ka barangayan. Dugang niya mismo si Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang nag-endorso sang resolusyon sa mga kabaranggayan na mag-adopt kag mag-integrate sang solar power systems sa tunga sa ginapangatubang nga National Energy Emergency. Ginpayag niya nga dako ang mabulig sa mga kabaranggayan sa pagsaylo sa renewable energy agud mabuhinan ang ila ginabayran nga kuryente. Sunod sa opisyal, isa man sa mga ginatanaw ang pag-subsidize ng Iloilo City Government kag pagpondo sa mga kabaranggayan nga luyag magsaylo sa solar energy, ilabi pa ang mga magagmay nga barangay nga wala sang pondo. Yara sa 300,000 pesos to 400,000 pesos ang inisyal nga pondo nga ginatanaw para sa pag-install sang solar power. Apang kung tanawon makabigini nga investment sa malawig nga tinion kag makabulig agud makakinot sa balayran sang kuryente. Target naman sang syudad kaunahon sa pagsaylo sa renewable energy ang mga government facilities, kaangay sang eye care centers, health centers kag mga barangay halls. Ginaprobahan sang konseho sa nagligad nga semana ang resolusyon nga ginluso ni Councilor Dulon nga may titulo, a resolution encouraging all 180 barangays of Iloilo City to adopt and integrate solar power systems as a sustainable alternative energy source to reduce operational power costs and promote environmental resiliency. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpangibabaw ang duha ka mga graduates gikan sa duha ka universidad sa syudad sang Iloilo sa April 2026 Pharmacist Licensure Examination. Nag-rank number 1 si Royce Arjan Fantilian sang University of San Agustin nga may rating nga 94.65%. Rank number 5 naman si Neft Micro Appeal sa Central Philippine University nga may rating 93.50%. Nagpanguna man ang University of San Agustin sa top performing school nga may rasing 80 tubtob isa kagatos ka examinee sa pasinawan matapos ini makuha ang passing rate nga 84.43%. Yara sa 57.62% naman ang national passing rate sa April 2026 Pharmacist Licensure Examination. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Full operation sang mga modernized units ang pila ka transport cooperative lauman kung magsigi-sigi pa ang rollback sa presyo sang gatong suno sa Western Visayas Alliance of Transport Cooperative and Corporation. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Inhandaan na sang Western Visayas Alliance of Transport Cooperative and Corporation Incorporated nga mangin full operation ang pagbiyahe sa tanan nga unit sa mga kooperatiba. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo kay Rizal Alido, advisor sang WVA-TTCI,
ginpayag sini nga yara pa lang sa 80 tubtog 90% ang operasyon sang mga co-op nga napektuhan sang fuel price hike. Nagalaw mang grupo nga kung taning magasigi pa ang pagnubo sang diesel nga magpatuman sang big time rollback para mangin 100% ang ila nga operasyon. Hindi malipod pila ka co-op ang nagbuhin sa ila unit nga nagabiyahe bangod sang pierde nga dulot sang pagsaka sang presyo sang gatong. Nagalawang naman ang LTFRB Region 6 nga matamat nga magabalik sa full operation sa mga transport co-op kasunod sang pagsugod na sa pagpanagtag sang fuel assistance kag sunod-sunod man nga pagpatuman sang rollback. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Hinahandaan na sang o kung nagpadala sang bulig ang Iloilo o kung ang Negros Occidental Provincial Government sa mga pamilya nga napektuhan sang engkwentro nga nagluntad sa Tuboso, Negros Occidental. Lakip sa mga bulig nga ginhatag ang 600 ka family food packs, ready-to-eat food items para sa 163 ka pamilya ginabugusan sang 629 ka tawo. Ang pagpanagtag sang bulig na tigayon sa suporta sang Tuboso Municipal Government magluwas sa pagkaon nagtukod man sang child-friendly spaces para magatag sang secure and supportive environment sa mga bata sa diin mahimo sila nga makahampang, makatuon o kung makalingaw-lingaw agud madula ang stress kag trauma nga gindulot sang nagluntad nga engkwentro. Radyo Pilipinas News. Padayon ang evaluation sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Western Visayas sa mga aplikasyon para sa pagpatuman sang service contracting program sang gobyerno. Sa amo nga programa, pagabayaran sang gobyerno ang 40 pesos per kilometer nga sa mga kwalipikado nga PUJ nga nagapamasada kabaylo ang paghatag sang diskwento sa mga pasahero. Ginpahayag ni Attorney Maria Josette Abillar, LTFRB6 spokesperson nga isa ini sa mga tikang sang DOTR. Agod mabuligan ang mga commuters nga makadiskwento sa plete kag mabuligan man ang transport sector. Magluwas sa SRC, maghatag pagid sang 10 pesos per liter nga diskwento ang Department of Energy bilang fuel subsidy sa mga drivers o kung 30 litros nga gatong kada unit nga makapamagaan sa palasanon sang mga driver. Igapaagi naman sa email sang LTFRB sa mga transport groups ang kompirmasyon pananglit sila ang maaprumahan sa SRC program. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, sa ginpagwa nga pahayag, nagpasalig si Iloilo Province Liga ng mga barangay, President Amelia Victoria Dibuque nga respetuhon ang anuman nga ipagwa nga desisyon sa may kaangtanan sa pagpaiway sang barangay and SK election. Suno kay Dibuque, kung may kasarang sa pinansyal ang gobyerno para sa eleksyon sa piyak sang krisis, dapat man iningad dayunon. Apang pahayag sang punong barangay, kundi sarang sang pungsod dapat nga justified ang pagpaiway sang BSKA. Ginpahayag ni Dibuque nga kada pagbag-o dapat legal kag maintindihan sa mga pumuluyo, mangod may kinamatarong ang publiko nga may baluan ang proseso. Ginpangabay naman ni Dibuque ang mga lideres sa barangay nga magpadayon sa gyapon sa pagserbisyo nga may integridad kag tagipusoon. Radyo Pilipinas News. Magasunod ang Sangguniang Kabataan Federation Iloilo City sa mga direktiba sang gobyerno nasyonal sa posibilidad sang pagpostpone sang 2026 barangay kag SK election. Suno kay SK Federation Iloilo City President Crystal Jelma Implica. Wala man sila nagapamatok sa pagpostpone sang BSKA. Kag magasunod lang sila kung ano ang mangin pinal nga desisyon sang gobyerno. Ginpahayag niya nga ginatutukan sa karon sang SK Council sa syudad ang ilang mga nabilin nga programa kag proyekto kag kung ano pa ang ila mahimo para sa ila barangay. Radyo Pilipinas News. Ginpangunahan na DSWD Regional Office 6 Director Joselito Estember ang pag-usisa sa mga kinahanglan nga dokumento para mapanagtag ang cash relief assistance o CRA sa mga benepisyaryo nga Tricycle Operators and Drivers Association sa Banwa sang Pototan. Yara sa 1,585 ang target beneficiary sa Pototan. Nakabaton ang tricycle drivers ang tag 5,000 pesos nga CRA para sa ilang mga kinahanglanon. Nagbulig si Estember sa paghatag sang ayuda para mapasiguro nga matalunsay ang pagpatuman sa aktibidad. Ang pagpanagtag sang cash relief assistance suno sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. kag DSWD Secretary Rex Gatchalian nga maghatag sa gilayon nga bulig
sa grupo sang transportasyon nga apektado sang energy emergency. Magluwas sa putotan, may araman sang parehong aktibidad ang ginhiwat sa Manwas ang Concepcion, kag naglabot sa 142 ka tricycle drivers ang nagbaton sang benepisyo. Sa Banwas ang Ahoy naman yara sa 216 kakatapos ang Southern Ahoy Tricycle Drivers Operators Association ang nahatagan man sang cash relief assistance. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Opisyal na nga ginpahamtang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. siya ang DILG Secretary Mel Sinen Sarmiento bilang bagong advisor on peace, reconciliation, and unity. Ini matapos yung nagbiya sa ninambitan nga pwesto si retired Military General Carlito Galvez. Si Sarmiento, ang isa ka eksperensyado nga public servant sa lokal nga pagdumala sa pungsugnon nga seguridad kag public administration. May napamatud-an nga ikasangkol sa pagpamuno sa lehislatura kag ehekutibo nga panggobyerno nga karon ginpahamtang siya para pangunahan ang transisyon sa Pilipinas padulong sa social economic integration kag mapinadayunon nga kalinong sa rehiyon sang Bangsamoro. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagdangat sa 71 ka pamilya o kon 289 ka tawo ang nabalag nga apektado sang sunog nga nagluntad sa Barangay 14, Bacolod City. Sunod sa Bacolod City, DRRMO, 22 ang totally damaged nga puluyan, pulo naman ang partially damaged. Nagdangat sa 4.5 million pesos ang ginabanta kabugusan nga balor sang kahalitan sang sunog. Bilang suporta, ang Bacolod City Government nagpalabot sang pagkaon, tubig kag iban pa nga bulig sa mga apektado nga residente. Ginahikot man karon sang syudad ang mga kinahanglanong nga dokumento para sa pagpalabot sang pinansyal nga bulig. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sang Station Drug Enforcement Team sa Aniway Municipal Police Station ang high-value target individual sa ginpatigayon nga bypass operation sa Barangay Damuong, Haniway, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga si alias Bulag, 42 anyos, kag residente sang Barangay San Julian, Haniway. Ang operasyon nagresulta sa pagkakumpiska sang 55 gramos nga shabu nga nagabalor 374,000 pesos. Tatlo ka semana ginpidalam sa surveillance sa suspect ang natigayon ini nga madakpan kag nagapangatubang karon sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pagsaulog sang Earth Day 2026 nagiwat sang coastal cleanup sa 100 meters nga baybayon sa Barangay Boulevard Molo ang DENR Regional Office 6 kaupod ang City Environment and Natural Resources Office. Yara sa 21 ka sako sang ukon 275 ka kilo sang basura ang ilan natipon sa among aktibidad. Nagtambong sa clean-up drive ang mga personnel sang DENR Region 6 nga ginapangunahan ni Assistant Regional Director for Technical Services Edgardo Rostata kaupod si Forester Gloria Flores, Officer in charge ng Conservation Development Division. Nagupod man ang mga tiglawas sang City Enro kag iban pa nga mga volunteers. Sa yamin say ginpahayag ni ARD Rostata ang kahulugan kag impormasyon sang Earth Day kag sang pag-ulupdanay para sa pagpangapin sang kalibutan. Nagatag naman sang praktikal nga giya si Miss Grace Catedrilla kung paano ang tagsa ka pumuluyo komunidad kag organisasyon makabulig sa pagpangapin sa pagpalawig sang palibot amuman kung paano makumpleto ang Volunteer Trust Data Form. Ang aktibidad nagapakita sang padayon nga pagpaninguha para mapauswag ang environmental awareness kag partisipasyon sang komunidad sa pagpreserbar sang mga baybayon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, nagbukas ang satellite office ang DSWD sa munisipyo sang Estancia. Nagpirma sa Memorandum of Agreement sa DSWD Field Office 6 Regional Director Joselito Estember kag Estancia Mayor Maria Angelica Bianca Riquinto Espinosa para sa pagpatukod sang Social Welfare and Development Satellite Office. Pinaagi sa Satellite Office, mas mapalapit pa ang serbisyo sang ahensya sa mga pumuluyo, labi na ang yara sa krisis nga sitwasyon. Magabato ng opisina sa mga kliyente nga luyag magpangayo sang assistance sa idalom sang AX kag iban pa nga social protection programs kag serbisyo. Maga-cater naman ang Estancia Satellite Office sa mga kliyente gikan sa Northern Iloilo kag kalapit nga munisipyo sa Capiz. Samtang kadungan sa pagbukas sang SWAD Satellite Office, gininagurahan man ang bagong tukod nga pasilidad nga magaserbe nga prepositioned site sang Family Food Packs. Sara nga makastore sang 5,000 ka Family Food Packs ang pasilidad nga makabulig padasig sa pagdulong sang food packs sa mga kalapit nga munisipyo
sa tion nga mayara sang emerhensya. Yan naman sa kahiwatan si Iloilo 5th District Representative Binky April Tupas, local chief executives kag mga opisyales sa mga munisipyo sa 5th District. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. LTO Pasig City District Office igapahamtang sa permanente nga lugar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. May permanente nga lugar na nga pagapahamtangan sa district office ng LTO sa siyudad sang Pasig. Opisyal na nga nagpermahan na isang deed of donation sa LTO 6 Regional Director Attorney Gadioso Duspanda II kag Pasig City Mayor Attorney Stephen Palmares nga nagadonar sa 5,000 square meters nga duta para sa opisina. Kaupo na makatapos ang Pasig City Council Assistant Regional Director Jeff Conlos ng LTO Region 6, Miss Maria Nanette Diocampo, Administrative Chief Ranel Vince Kitchon kag Acting Chief sang LTO Pasig City District Office nangin madinalago ng ginihiwat ng official signing sa mga dokumento. Ginpahayag ni LTO 6 Director Attorney Gadioso Duspanda II dako mabulig sa pagpahamtang sa permanente nga lugar sang LTO Pasig City District Office agud mapasangkad pa ang serbisyo sang ahensya sa ilang mga kliyente. Ginpasalamatan man sini si Mayor Stephen Palmares kag ang lokal nga pangaluhan sa ilang pagsuporta sa kolaborasyon sang LGU. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Facebook page nga Iloilo International Airport hindi opisyal nga SOCMED account sang paluparan suno sa kaap. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. detalye sa balita ni Hope Torrichante. Ginklaro sa Civil Aviation Authority of the Philippines Area Center 6 nga ang Facebook page nga Iloilo International Airport hindi opisyal nga social media account sang paluparan. Ginpahayag sang Kaap 6 nga wala ginadumala sang ila opisina ang amo nga FB page. Kadungan sini ginapaandaman sang opisina ang publiko nga anuman nga post, pahayag kag aktibidad sang amo nga account hindi iya sang Iloilo International Airport kag sang Kaap Area Center 6. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lumpatan Rock Trail sa Concepcion igapaidalom sa rehabilitasyon sang Iloilo Provincial Government. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Kay kag panamion sang Iloilo Provincial Government ang Lumpatan Rock Trail nga sikat nga atraksyon sa barangay Makatunaw, Concepcion. Ini kasunod sang pagbisita ng Provincial Administrator Raul Banyas, kaupod ang Office of the Provincial Tourism Officer, Office of the Provincial Engineer kag Office of the Provincial Government Environment and Natural Resources Office. Agud mausisa ang lugar. Suno sa Kapitolyo, ang trail gintukod agud mausisa ang lugar. Suno sa Kapitolyo, ang trail gintukod 20 katuig na ang nakaligad apang nakitaan sang guba bangod sang balod tugas sang shear line sang nagligad nga tuig. Sa himuon nga rehab, lauman ang pagtukod sang public rest area kag comfort rooms amuman sang water supply system. Ang proyekto kabahin sang turista sa barangay nga programa sang gobyerno lokal sa diin ang katuyuan sini nga himuon ang isla bilang premier tourist destination kag makapatuman sang sustainable economic activities para sa mga pumuluyo. Ang isla sang Pandi Azucar ginabug-usan sang barangay Talututan, Makatunaw kag Tambaliza. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. First year students nga miyembro sang 4Ps makakuha sang tubtob 80% nga scholarship discount sa FINMA UI. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Emero Santiagudo. Agud makabulig pa sa mga estudyante nga luyag makatapos ang ilang nga pag-eskwela sa pihak sang kapigaduhon, hatagan sang prioridad sang FINMA University of Iloilo ang mga incoming first-year students nga mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps sa ilang nga expanded scholarship program. Sa ilang nga mas ginpasanyog nga Hawak Kamay Scholarship Program, may makaagom sang tubtub 80% nga scholarship discount ang mga incoming first-year students nga miyembro sang 4Ps. Sang Martes, ginpirmahan ang Memorandum of Agreement o kon MOA sa tungasang FINMA UI kag Department of Social Welfare and Development Region 6 agud mabuligan ang 4Ps beneficiaries nga senior high school nga makapadayon sang ilang nga kolehiyo.
Sa idalom sang MOA, buligan sang ahensyang FINMA UI nga ma-identify ang mga benepisyaryo sang 4Ps nga mangin target sang FINMA UI sa ilang hawak kamay scholarship program. Suno kay DSWD 6 Assistant Regional Director for Operations Catherine Joy Lamprea, may kapin 58,000 ka incoming first-year students sa rehiyon na benepisyaryo sang 4Ps program. Ang hawak kamay scholarship program hindi lang para sa mga miyembro ng 4Ps, kundi sa tanan nga incoming first-year students kung sa diin pwede sila maka-avail lang sang tubtob 25, tubtob 80% nga tuition discount. Wala ini sang maintaining grades, kag wala sang entrance exam. Ginpahayag ni FINMA UI COO Martin Benedict Perez nga pila lang ini sa ilang nga mga pamaagi agud mabuligan ang mga deserving nga mga estudyante nga makatapos sang ilang nga pag-eskwela sa pihak sa mabudlay nga pangabuhi. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:26 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaginyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Webes, Abril 23, tuig 2026. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga, Ginal Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.